dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at tungko, ang mati at satan, ang lahat ay inaanyayahan sa pag ng Panginoon. Bayan ngayon'y nagtitipon, pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos at Ama. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pag-ibig ay puri, ano pa bang pagtangis, hamon, pasakit, ang pangalan ay sinasambit. Sa pag ng bayan ngayon'y nagtitipon, pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos at Ama. Umigang ang lupa sa panahon ng alis at bawal, sa panahon ng biglaan at kalupa, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon. Bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos at Ama. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at tungko, ang mati at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan sa pag ng Panginoon. Bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos at Ama. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pag-ibig ay puri, ano pa mang pagtangis, abot, pasakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Sa pag ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos at Ama. Sa panahon ng alis at bawal, sa panahon ng digmaan at kahulugan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon. Bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos at Ama. Bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos at Ama. Pag ng Panginoon. Bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos at Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa umaga pong ito'y muli tayong nagkakatipon-tipon sa dambana ng ating mahal na Panginoon upang ialay ang ating mga panalangin ng pagpupurit pasasalamat sa kanyang magandang panukala sa bawat isa sa atin. Sa kanyang panawagang tayo'y mabuo bilang bayan ng bagong tipan
upang sa wakas, naunang ating kapatid na si Father Kit ay muling magkasama-sama at lasapin ang kalwalhatian sa paraiso. Ang Eukaristiya ang siyang bukal at rurok ng ating buhay Kristiyano. Sa Eukaristiya, nagiging handa tayong humarap sa mga hamon sa ating buhay espiritual. Sa pamamagitan din ito, na ipapahayag nating tayo ay isang tunay na sambayanan ng Diyos. Sa tuwing natitipon tayo sa Eukaristiya, sa tuwing inaalay natin sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng mga bunga ng ating pagsisikap. At upang maging marapat tayo sa pakikiisa sa pag-aalay ng banal na misa at sa paghahain ng ating mga natatanging kahilingan, muli aminin natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesu Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsuko po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay nilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumagon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises sa mga mangkok ng dugo at winisika ng mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Alis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Anong aking ihahandog sa aking Panginoon, sa dulot niyang kabutihan na sa akin ay kaloob. Inumin ng kaligtasan, aking itataas bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng
taong papanaw, kanyang minamahal. Kahit ito ay nag-iisa, labis siyang nagdaramdam. Alipin mo ako, aking Panginoon, pagkat ako'y kinalinga mo, iniligtas at tinubos. Sa kalis ng pagpapaspas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagpapaspas, si Kristo ang tinatanggap. Ako'y maghahandog, pasasalamat sa iyo. Sasambitin, tatawagin ang ngalan mong dakila't totoo. Pangako sa iyo, lagi kong tutupdin, haharapin ng iyong bayan ay aking gagawin. Sa kalis ng pagpapaspas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagpapaspas, si Kristo ang tinatanggap. Si Kristo ang tinatanggap. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao. Alalong bagay, walang sasanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakilang kabalbanalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo na dumalagang baka ay winiwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na dihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, iniaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay lumilinis sa ating puso't isipan upang talikdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglilingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nangyalay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilipas.
dasal naming pagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang, sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makakamtan. Magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas, akayin mo sa iyong habag. Lahat kami iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na po ang mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura. Araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo ngayon sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pangpaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sabi ni Jesus, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Cesar Bactol, nais kong ipaabot
ang aking taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ng ating minamahal na kababayan, minamahal na pari, si Father Kit. Katulad ng sinabi ko na noong nakaraan, maraming alaala na iniwan si Father Kit dito sa ating simbahan. Yung pagkabuhay na nasa sentro ng ating retablo ay kanyang handog sa parokya. At ito ngayong Kristong nakapako, nakabayubay sa krus, ay siya rin ang nagkaloob. Bukod dito sa maraming pagkakataon sa mga okasyon, pagdiriwang ng parokya, yung kanyang mga puon ay ating hinihiram para magamit dito sa simbahan. So maraming magpapaalala sa atin kay Father Kit. At nang dahil dito, nais natin na ipaabot ang ating pakikiramay sa kanyang mga kapatid. Yung nito ko lamang napagtanto, matagal kaming magkasama at magkaibigan ni Father Kit, magkadikit. Pero ngayon ko lang nalaman, ang buong intindi ko, sila'y 6 lamang. Yung pala ay 9. 9 pala silang lahat. At doon sa 9, pangatlo na si Father Kit na umaalis. No? Okay. So sa kanyang kuyang, si Dr. Voltaire at sa kanyang asawa na si Ate Annette. No? Sila po'y naninirahan sa Hain. Okay? Mayroon silang 2 anak. Sumunod ay si Father Kit na kasi siya yung dikong. Okay. Sumunod doon ay yung nadiskubre namin sa libro ng Binyag, si Bienvenido Ochoco Algas na batang namatay. So yun yung pangatlo. Sumunod doon ay yung si Divina. Si Divine, okay, at mayroon din siyang 2 anak. Sumunod doon ay si Val, yung aking classmate, si Engineer at si Doktora Ena, 2 din yung kanilang anak. Sumunod kay Val ay si August. August na, no? Si August na yumao na din. Sumunod kay August ay si Johnny. Si Johnny, si Dr. Johnny at yung kanyang asawa, Dr. Zoraida, at mayroon din siyang 2 mga anak. Sumunod kay Johnny ay si Emil. Si Emil na ngayon ay nasa Canada. Emily, ano? Emil po ay babae yun. At ang bunso ay si Ferdy na isang nurse at ngayon nasa Amerika. Mayroon din siyang 3 anak, no? So, yun po yung kabuuan ng magkakapatid na bunga ng pagmamahala ni na Dr. Francisco Odulio Algas Sr. At ang yumaong si Mrs. Edita Ochoco Algas na dating presidente ng Parish Pastoral Council ng ating parokya. Sa kanilang pamilya, 2 sila na tumanggap ng Papal Award, kondekorado kung tawagin, si Mama, si Mrs. Edita Algas at mismong si Father Kit. No? Kung tutuusin, si Father Kit ay isa ng, dahil doon ay isang Monsignor. No, pero hindi niya ginamit yung titulong Monsignor. No. Kinilala ng Roma ang kanyang paglilingkod sa simbahan. Okay. So, bukas ay ihahatid na siya sa kanyang paghihimlayan sa kabanatuan, kaya ninarapat ko na siya'y iharap sa ating pagdiriwang para kahit papaano man lang bilang mga kababayan ay maipadama natin yung ating pagtanaw ng utang na loob, pasasalamat, at mamaya pagkatapos ng misa makapag-alay ng maikling panalangin bago natin ibalik yung kanyang mga abo
doon sa kanilang tahanan. Kahapon ay sinikap namin na pagnilayan itong ating pagdiriwang ngayon. No? Tayo nagkakatipon dito sa simbahan, nakikiisa sa pagdiriwang dahil sabi natin, tayong lahat ay mga binyagan. Amen. Tayong lahat ay mga binyagan. Pero kung lalaliman pa natin yung pagsusuri, nag-umpisa ang lahat, hindi dahil sa binyag, kundi dahil sa pagbuo sa atin bilang panibagong bayan ng Diyos. Sa lumang tipan, kung kayo nakinig kay Jewel sa kanyang magandang pagbasa sa aklat ng Exodo, narinig natin na matapos palayain ng Diyos ni Yahweh ang mga Israelita sa bayan ng Ehipto, matapos na sila'y palayain sa buhay alipin, at habang sila'y naglalakbay patungo sa lupang pangako, sila'y hinirang ng Diyos ni Yahweh bilang kanyang bayan. At yun yung tinatawag nating unang tipan o matandang tipan. Paano nangyari yun? Ayon sa aklat ng Exodo, umatay sila ng mga hayop. No? Ano ba'y pinatay, Jewel? Ano ba yung mga pinatay? Kangina, yung binasa mo. Tupa, kambing, baka may baka pa, toro, no? Okay. At nung patayin nila yung mga hayop, inipon ni Moises yung mga dugo nito. At nung nagkakatipo naman ang Israelita, binasa ni Moises sa kanilang lahat yung nilalaman ng kautusan. At yung mga tao, matapos na basahin ni Moises ang kautosang bigay ng Diyos, sumang-ayon. Nangangako kami, natutuparin namin ang kanyang mga utos. Pagkayari nun, hinati ni Moises yung dugo ng mga hayop, yung kalahati ay idinilig sa altar, isinaboy sa altar, at yung kalahati inilagay sa mangkok, at siya namang iwinisik doon sa mga taong nagkakatipon. At sabi ni Moises, ito ang tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Pero katulad po nung karanasan natin, yung pagsang-ayon nung mga Israelita, yung kanilang salita ay salitang walang laman, walang katuturan. Bakit? Sapagkat kalaunan, sila'y tumalikod sa Diyos. Sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So dito nagalit ang Diyos, kaya na-abrogate na walang bisa yung unang tipan. Sa Ebanghelyo, narinig naman natin, si Kristo sa kanyang sa kanyang huling hapunan kasama ng mga alagad, dumampot ng tinapay, at ang sabi, ito ang aking laman. Kumuha ng kalis na may lamang alak, at ang sabi, ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo ng bagong tipan. So sa makatwid, yung unang tipan napalitan ng ikalawang tipan. Yung bagong tipan yung lumang tipan natakpan ng bagong tipan. At yung bagong tipan, doon na tayo nabibilang. Kaya kung tutuusin, hindi lamang sa binyag, kundi sa dugo ni Kristo nagmula ang lahat ng ating karapatan sa anumang pagdiriwang ng simbahan. Sa dugo ni Kristo nagmula
ang ating pag-asa na makarating sa paraiso. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, sa buong taon, yung mahal na araw, inaanyayahan tayong mahigpit na mahigpit. Masugid ang paanyaya sa atin na dumalo sa misa ng huling hapunan sapagkat dito nagmula ang lahat. Dito nagmula ang lahat sa huling hapunan. Ngayon, sikapin nating suriin sino ba yung nakaharap sa huling hapunan na yun. Kiko, sino ba? Kasama ka doon sa huling hapunan. Sino kasama ni Kristo doon? Yung mga alagad, no? Yung mga alagad kasama si Maria. Kasama si Maria. Hindi eh. Hindi. Yung mga alagad lang. Wala si Maria doon. Mga alagad lang. Kaya sasabihin natin, napakaswerte naman ng mga alagad na yun. Isipin mo, nang itatag ni Kristo ang bagong tipan, sila yung kauna-unahang nakinabang. Sila yung mga saksi. Napakasuswerteng tao. Totoo po yun. Totoo. Pero sa kabilang banda, makikita din natin na sila palang mga masuswerte, silang mga kaharap ni Kristo sa pagbuo ng bagong tipan, ay katulad din natin, mga ordinaryong tao. Mga ordinaryong tao. Bakit? Tingnan natin kung saan natin makikita yung sarili natin doon sa 12. Sino-sino yung 12? Si Judas. Si Judas. Sino si Judas? Yung taksil. Yung nagkanulo. Yung mahilig sa pera. Ang kaligayahan niya nasa pera na ipinagpalit si Kristo sa 30 pirasong pilak. Ikaw ba yun? Sino pa? Si Pedro. Si Pedro. Sino si Pedro? Sino si Pedro? Ano sabi ni Jesus kay Pedro? Lumayo ka, Satanas! Sa ating wika, demonyo ka, lumayas ka. Baka ikaw na yun. Sino pa? Sino pa? Si Juan at si Santiago, yung magkapatid, si Juan at si Santiago. Ano na may kahinaan ng magkapatid nito? Na udyok ng kanyang ina, sapagkat ang totoo yung ina ang nakiusap kay Jesus. Guro, pag nasa kaharian ka na, pag nakaluklok ka na, pwede ba yung 2 anak ko neto, iupo mo, isa sa yung kanan, isa sa yung kaliwa? So yung magkapatid nito sumisimbolo dun sa mga mahilig sa kapangyarihan. Yung hindi mabubuhay pag walang kapangyarihan. O baka ikaw na yun. O yung iba, natukoy lang natin si Judas, si Pedro, yung magkapatid na Juan at Santiago. O ilan pa lang yun? Ilan? 4 lang yun. Ilay natira doon sa 12. 8 pa. Pero nagpakamatay si Judas. Ilan na nila natira? 7. Nang nakapako si Kristo sa krus, isa lang yung alagad na nandoon. Si Juan. Siya lang yung hindi tumalikod kay Jesus, si Juan lang. Sa makatwid, ano ginawa nung 6? Tumakbo. Tinuwaran si Jesus. Natakot. O siguro yun na tayo. May mga pagkakataong tumatalikod tayo, tinatakbuhan natin si Jesus dahil sa takot. So yung mga alagad na yon ay mga pangkaraniwang taong katulad natin.
Kaya ako'y natatawa kung minsan may mga tao ko naririnig, ayoko nga ekang magsimba. Linggo ka ako ngayon magsimba. Ho, Father Eka. Pag pumapasok Eka ako sa simbahan mas makasalanan pa sa akin Eka yung ando dun Ba't ba ako pupunta pa doon? Pati Eka ako tuloy nagkakasala. Mabuti nga ngayon, pinagbawalan na yung mga nagsisimbang ang damit halos kumakaway na si Neneng. Lumuluwa na yung mga pakuan. Mabuti binawal na yun. Kasi may mga tao na yun yung dahilan ng pagkakasala pagpunta ng simbahan. Si Father Kit mismo meron siyang kwento sa akin nung siya do'y nasa Hain. Ako ba naiinis doon sa abay? Ba't baka ako? Meron akong kinasali, yun ekang abay ang bumasa. Ay ano ka ako, kinainis mo? Di alam na ekang gawin kundi. So kat ba ekang nagdamit ng, ano ni tawag, tube. Tube, alam niyo tube? Sabi, bumaba sa eka, alang ginawa kundi hatakin eka sa baba at lumilitaw yung pusod. Pag naman eka hinatak sa baba, lumalawit na may dibdib. Hindi, hatakin na naman eka pataas. Lilitaw naman eka pusod, alam nang ginawa, natapos eka pagbasa, hatakin pa baba, hatakin pataas, parang spaghetti. No? Salamat. Wala nang nagsusuot ng ganon. Pero, katwiran ba na hindi tayo magsisimba dahil puro lang makasalanan nakikita natin sa simbahan o dili kayo, ayokong magsimba kasi makasalanan ako. Tama bang katwiran nyo? Hindi. Hindi. Kung tayo may napaghusga, ang Diyos hindi. At alam ng Diyos na tayo'y nagkakasala, na tayo'y mahihina, na tayo'y nalulugmok sa tukso. Alam ng Diyos yun. Kaya nga sa kabila ng pagiging ordinaryo at makasalanan, mahihina ng mga alagad nito, pinili pa rin sila ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos, meron din namang pag-asa. Pag-asa na sa kanyang biyaya, mababago ang tao. At yun yung dahilan kung bakit napaka-importante na linggo-linggo tayo nagsisimba. Alam natin kahinaan natin, alam natin pagkukulang natin, baka sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo, mabago ang buhay natin. Baka sa pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, lumakas tayo sa gitna ng ating panglulupaypay. Alam po ninyo, isa sa dahilan din bakit inisip ko na iharap si Father Kit yung kanyang mga labi sa misang ito. Nung pong linggo bago siya namatay, nagkausap kami. Anong petsa yun, Johnny? May linggo bago siya namatay. 13 siya namatay. May 9. Nung gabi, magkausap kami. Si Harold ang kausap na kay speaker. Nakikisabad ako sa usapan nila. Alam po ninyo isang lungkot na nasa puso ni Father Kit. At dama ko yun. Sabi niya, hindi nga ako nakapagmisa ngayong linggo. So sa buong buhay niya, ng pagiging pare, linggo-linggo, hindi niya pinahintulutang hindi siya makapagmisa. Pero nung linggo na yon, dahil siya nag-iisa sa kanyang bahay at nasa isolation, yun yung kanyang naibuntong hininga. Nalulungkot nga ako't hindi ako nakapagmisa ngayong linggo. Kaya Kuya Kit, itong misang ito, iniaalay namin para sa iyo. Kung ano man yung intensyon mo na hindi mo nagampanan sa pag-aalay ng misa, ito'y aming ginagawa para sa iyo. Mahalaga
ang misa. Dito tayo kumakadlo ng lakas sa gitna ng ating mga panlulupaypay. Dito tayo sumasalok ng pag-asa sa gitna ng kawalan nito. Tandaan po natin, ang katawan ni Kristo ay sangla ng muling pagkabuhay. Sangla ng muling pagkabuhay. At ang lahat ng ginagawa natin ito ay natutuon sa pagkakaroon ng kaganapan ng layunin ng ating Panginoon sa pagbuo ng bagong tipan, na tayong lahat matapos ang ating paglalakbay dito sa lupa ay muling magkasama-sama at tamasahin ang kaluwalhatian ng paraiso. Tandaan po ninyo yun. Laging yun ang dulo ng lahat ng ating ginagawa. Makipagkaisa tayo sa Diyos sa kanyang layunin na tayo makarating sa paraiso. Kaya nga, inaamin ko sa inyo, nung nagno-nobena tayo, nagsisiyam tayo para kay Father Kit, 2 linggo yun, ako'y nanawagan sa mga tao. Pagkatapos po ng misa, inaanyayahan ko po kayo na mag-alay ng maikling panalangin kay Father Kit para sa kanyang kaluluwa. Merong tumugon, pero mas marami yung umalis. Bakit? Ala silang panahon Ala silang oras may gagawin sila Kaya kayo na lang bahala dyan. Ito, tandaan ninyo, kasabihan natin, kung ano sinuksok, siyang madudukot. Kung ano itinanim, siyang aanihin. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, siyang gagawin sa iyo. At kahabag-habag po kayo. Kung dahil sa buhay ninyo dito sa lupa, hindi kayo nakapagdasal at nakapaghatid ng kaluluwa sa langit, pag kayong nategi, pag kayo ang napigok, kawawa kayo, walang magdadasal para sa inyo. Tandaan ninyo yun. Bakit marami namamatay na parang mga baboy na inililibing? Kasi yung mga namatay, hindi naman tinuruan yung mga anak na magdasal, magdebosyon sa mga kaluluwa sa purgatorio. Kaya na sila mamatay, pagkalibing, wala na. Kainin na sila ng uod doon, magdusay kanilang kaluluwa. So yung ginagawa natin ito ay upang makipagkaisa tayo sa layunin ng Diyos na tayong lahat makarating sa paraiso. Si Father Kit, alam naman nating lahat, may kadiwaraan. Pero nung mamatay si Father Kit, may nadiskubre ko. May mas madiwara pala sa kanya. Si Johnny. Mas madiwara pala ako si Johnny kaysa kay Kuya Kit. May mga kadiwaraan. May mga pagkakataong sumasama ang loob, nagtatampo, nagagalit. Nung naghahanap nga kami ng litrato, si si Ate Anet, may na-discover tayong litrato ko na ako'y ordinahan, nakapatong yung kanyang kamay sa ulo ko. Sa likod, may nakanote. Buong buhay pangalan ko. Reverend Father Victor Nabal Cruz. Tapos nakalagay doon, kung umaayaw ka na, ayaw ko na din. Tapos nakapirma, Reverend Father Francisco Algas Jr. Siguro may pagkakataon sa nakaraan, iniisip ko po yun kung anong pangyayari yun. May pagkakataon sa nakaraan na nagkatampuhan kami ng matindi. At yung sama ng loob niya sa akin, ibinuntun dun sa litrato ko. Kaya isinulat sa likod ng aking litrato, kung ayaw mo na kung ikaw ang umaayaw, ayaw ko na din. Sapagkat simula nung ako'y seminarista, nagtuturo dyan sa Maria Assumpta, kaming dalawa na yung magkasama. Nag-umpisa ito dun sa laro na Scrabble. Pag naiinip siya, aayain ako mag-Scrabble, tayo. Hanggang sa ako'y naging pare siya yung aking takbuhan. At ikinikwento ko sa mga kabataan yung isang karo ko, yung unang-unang karo ko, yung karo ng Etche Homo, siya yung may bigay. So ganun kami ka-close sa isa't isa. Pero hindi maiwasan.
nagkakatampuhan, nagkakagalit. So lahat ng mga pagkukulang, lahat ng maaaring kasalanang nagawa ni Father Kit, yun yung dahil kaya tayo nakikiusap sa Diyos. Kaya ipinagdadasal natin kanyang kaluluwa. At umasa tayo, pag siya naman nakarating na sa langit, siya naman ang magdadasal para sa atin. Amen. Yun yung pananampalataya natin. Dahil tayo'y mga tao, bayan ng bagong tipan. Binibigay ni Kristo, patuloy ang pagbabahagi ni Kristo ng kanyang sariling katawan at dugo upang palakasin tayo hanggang marating natin ang paraiso. Amen. Amen. Tumayo po tayo at sama-sama ipahayag ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang sa pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin at sama-sama natin sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po nating lahat. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang magandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos-puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga reliyoso at reliyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila sa kaligayahang kaluwalhatian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ngayon po'y muli tayong dumulog sa paanan ng ating mahal na inang si Maria, ang mapaghimalang Virgen Divina Pastora, inang mapag-ampo ng mga Kristiyano at Reyna ng Carmelo. Taglay ang kahilingan na tayo kanyang patuloy na tulungan, gabayan, upang magawa natin at maging tapat tayo sa ating mga pangako bilang bayan ng bagong tipan. Sama-sama nating dasalin, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eukaristiya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. at sa'yo umalisa. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mundo, ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay buhay, sarili ay inihain, bilang pagkaintindihan, pinagsasaluhan hanggang sa siya lumamig. Hanggang sa siya lumamig. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Santo Papa, ni Sofronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga kapatid naming yumao dito sa aming parokya, kaysa ng iyong mga lingkod na sina Reverendo Padre Francisco Ochoco Algas Jr., Francisco Sr., Edita, Augusto, at Bienvenido, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ng aming mga pintakasing sina San Jose, San Antonio Abad, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo Ikalawa, Beato Carlo Acutis at kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, kaakibat ang ating mga natatanging kahilingan, buong pag-ibig nating awitin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit, bigyan mo po kami
Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamak at karamdaman. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman, ngayon magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bilang magkakapatid sa isang Kristo, magbatian kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Makasabi, makasabi, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Si Kristong Panginoon na patuloy na nagbabahagi ng kanyang katawan, ng kanyang dugo, ng kanyang sarili upang maging malakas at matatag tayo hanggang marating natin ang kaluwalhatian ng paraiso. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayo na tinatawag sa kanyang piging, Panginoon, Hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.